Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Odessa Mariano, isang licensed social worker at inyong supervisor. So, maligayang pagdating sa ating virtual orientation patungo sa etikal na pamamaraan ng komunikasyon at dokumentasyon. Masaya akong makasama kayong lahat. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mahalagang papel ng etikal na komunikasyon at tamang dokumentasyon sa ating trabaho bilang mga social worker. Makakasama rin natin si Ma'am Victoria Santos Escudero, ang ating senior social worker, na magbabahagi ng ating mga karanasan at kaalaman. Okay? Kamusta? Magandang umaga. Ako si Maria Victoria Santos Escudero, isa ring lisensyadong social worker. Ako ang makakasama ninyo sa ating talakayan ngayon. Mahalaga maunawaan natin ang mga etika na pamamaraan sa komunikasyon at dokumentasyon dahil ito ang nagsisiguro ng proteksyon sa ating mga kliyente at sa ating profesyon bilang isang social worker. Bago tayo magsimula, maaari ba kayong magpakilala? Yan, ako na po mauunang magpakilala. Good morning po, Ma'am Odessa and Ma'am Maria. Ako nga po pala si Christine and nagpapasalamat na po ako agad dahil alam ko mas lalawak ang kaalaman ko hinggil po sa ating tatalakayin. Hello po, ako naman po si Jerich at may kaunting karanasan na po ako sa community outreach. Alam ko mahalaga ang dokumentasyon kaya gusto ko matutunan ang tamang paraan nito. Magandang araw. Ako naman po si Briggs at naniniwala akong mahalagang kasangkapan ang malinaw na komunikasyon sa pagbibigay ng tamang serbisyo sa mga kliyente. Natutuwa akong makilala kayong lahat. Kaya naman, magsimula tayo sa pagpapaliwanag ng etikal na pamamaraan sa pakikipagkomunikasyon. So, sa unang bahagi ng orientation natin, so ang etikal na komunikasyon sa social work. Ang etikal na komunikasyon ay nangangahulugan ng pagiging tapat, may respeto, at alam kung gaano kahalaga ang pagiging confidential sa impormasyon ng kliyente. Ma'am Maria, maaari mo bang ibahagi ang isang halimbawa kung bakit mahalaga ang etikal na komunikasyon? Yes, magbibigay tayo ng halimbawa. Kung may isang kliyente nagbabahagi ng kanyang matinding karanasan, ngunit hindi natin ito pinahalagaan o binahagi sa iba nang walang pahintulot. Ito ay paglabag sa tiwala ng mga kasama sa relasyon natin sa ating kliyente. Higit pa rin ito, maaari tayong makasuhan dahil sa hindi natin pagsunod sa ating code of ethics. Ibig sabihin po ba, Ma'am, dapat lagi natin iparamdam sa kliyente na pinapakinggan at naiintindihan natin sila? Yes, Ma'am Christine, tama. Mahalaga pakinggan natin at bigyan ng atensyon ang ating kliyente upang maramdaman nila na sila ay may kakampi. Ma'am, paano naman kung may ibinahagi ang kliyente na maaaring maglagay sa kanya o sa ibang tao sa panganib? Magandang tanong yan. Dito papasok ang mandatory reporting. Bagamat mahalaga ang confidentiality, kung ang kliyente ay nasa panganib kung may banta sa iba, kinakailangan nating ipaalam ito sa tamang ahensya. Ngunit dapat itong ipaliwanag sa kliyente bago pa man sila magbahagi ng mga sensitive na mga information. Mukhang nahirap balansihin ang confidentiality at ang obligasyong magulat. Ma'am Brits, tama ka. Kaya mahalaga ang transparency. Sa simula pa lamang, dapat ipaliwanag ka ng mga limitasyon, ang pagiging kompetensya, lalo na kung may panganib sa buhay. Isa pang mahalagang punto ay ang hindi pagiging bias sa komunikasyon. Hindi tayo dapat gumamit ng mapanghusgang wika o magbatay ng ating pangunawa sa personal na paniniwala o kultura. Ibig sabihin po, mas mabuting magtanong kaysa gumawa ng mga hinuha o yung mga sariling obserbasyon patungkol sa kliyente. Yes, Ma'am Christine. Ngayon naman, ay dumako tayo sa dokumentasyon. Okay mga ma'am. So sa pangalawang bahagi ng ating orientation, ito yung ethical na dokumentasyon sa social work. So ang tamang dokumentasyon ay mahalaga
upang mapanatili ang accountability, accuracy, at transparency sa ating trabaho. Ma'am Maria, ano nga po ang pinakamagandang dapat tandaan sa documentation? Okay, thank you po. So, meron tayong tatlong pangunahing tuntunin. Ito ay be objective, number 1. Number 2, be timely. And number 3, be secure. Yung una, yung tinatawag nating be objective. Itala lamang ang katotohanan at huwag samahan ng sariling opinion. So, yung pangalawa, ito yung tinatawag na be timely. Dapat gumawa ng dokumentasyon sa lalong madaling panahon. Kung papayag ang kliyente na mag-document, habang kausap siya, mas maganda upang walang makaligtaan na mahalagang detalye. At ito ang huli, pangatlo, be secure. Dapat gamitin ang opisyal na sistema ng dokumentasyon para sa pagtatago ng impormasyon ng ating kliyente. Ma'am Maria, paano kung may maling naisulat sa pagdodocument? Maaari po ba itong gawin? Kung kailan mong burahin o pagbuhin ang naunang tala, sa halip, sundin ang tamang proseso ng pagtatama nito at ilagay ang tamang petsa at kung kailan ito binago. Pwede po ba kami gumamit ng abbreviation sa mga tala? Tanging aprobado na abbreviation lamang ang dapat gamitin. Iwasan ang mga informal na salita upang maiwasan ang pagkalito. Ma'am, paano naman po kung technology ang gagamitin sa pagdodocument? Okay, Ma'am Christine. Dapat tiyakin ang gagamiting sistema ay protektado. At huwag kailanman ibahagi ang sensitibong impormasyon sa hindi ligtas na platform tulad ng personal na email o chat application. Napakagandang talakayan. Balikan natin ang mahalagang aral. So una dito, ang etikal na pamamaraan ng komunikasyon ay ang pagiging tapat, may respeto, at may pagpapahalaga sa confidentiality. Dapat din iangkop natin ang lingwaheng gagamitin natin pang hindi tayo ma-misinterpret ng ating mga kliyente para na rin magkaroon tayo ng accurate assessment sa kanila. So yung pangalawa naman, ang tamang pagdodocument. Kinakailangan may consent ng ating kliyente at dapat ipaliwanag sa kanila kung bakit kinakailangang i-document ang mga impormasyon na manggagaling sa kanila bago ito simulan. Napaka-informatibo po nito. Maraming salamat po, Ma'am Odessa and Ma'am Maria. Walang anuman. Maligayang pagdating sa ating team at inaasahan ko ang inyong paglago bilang mga social worker. Magkita-kita tayo muli. Thank you po, Okay, ma'am. Salamat sa Thank you inyo. po. Hanggang sa muli.